Maintain natin yung dugtungan. Kung saan yung dugtungan natin, dapat may gap po yan. So, mabisa po yan. Magandang lilalagay natin sa dugtungan. Kasi nga talagang subok na namin to. Hey, what's up mga kamusta? Magandang araw sa inyo lahat. So, welcome back sa ating panibagong vlog. Narito tayo ngayon sa isa sa mga proyekto natin at ituturo natin yung pinakaunang proseso ng pagpipintura natin o kaya preparasyon ng pagpipintura natin para sa ating mga kisame mga kamusta. So, tara. So, nandito na kami sa part na to mga kamusta, sa may pinaka-porch niya, terrace. So, ito yung ginagawa ng tropa ngayon kung saan, kung mapapansin niyo, may masilya tayo kaagad ng pinapahid natin para sa dugtungan. So pag-uusapan natin kung ano nga ba yung ginagamit natin na yan. Ngayon mga kamusta, ang gamit dito o kaya ginagamit namin dito ay metal paring at saka hardiplex na kisame. So cement board kumbaga o kaya FISM board. Yung ginagawa lang namin dito mga kamusta ay yung preparasyon lamang ng kisame natin, tapos mamasilyan lang natin yung dugtungan, tapos lilihain lang natin, then we're done o kaya tapos na kami sa sa kontrata natin dito sa isa sa mga proyekto natin dito sa Mabuslo, Bambang. Ito kasi yung sa kontrata natin, ito na yung isa sa mga package namin ngayon kung saan sinasali na namin sa kontrata. So abangan niyo yan mga kamusta sa mga susunod nating mga proyekto. So ini-include na natin yan na kami nang gumagawa ng para sa mga joints niya, maliban yan kung ayaw ng client o kaya gugustuhin naman ng client niya o kaya yung client natin mga kamusta. Kasi ang advantage kasi nito mga kamusta, pagka kami nang gagawa, hindi na kayo mahihirapan sa mga dugtungan kasi laging tinatanong ng mga client natin o kaya mga homeowners kung paano kung iba kasi yung gumawa, tapos kumbaga o kaya kahit nasabihin na natin na kami na rin yung gumawa pero iba yung magpipintura ngayon, tanong sila ng tanong kung ano yung mga kailangan nilang ilagay sa mga dugtungan, kung ano yung proseso para daw nakatago yung blind rivets at the same time hindi mag-crack yung mga dugtungan natin. So ang ginawa ko dito, sinama na natin yan. Nakasama sa package natin hanggang dun sa loob. Ngayon bisitahin natin sa loob mga kamusta bago natin pag-usapan yung gusto kong italakay sa inyo para magkaroon tayo ng idea para sa ating mga baguhang mga installer, tapos sa mga baguhang mga pintor, sa mga DIYers, tsaka sa mga homeowners natin. Ito, ayos na rin to. So nalatagan lahat yan mga kamusta ng mga pang joint natin. Then gawa na rin natin yung pinakaunang proseso ng pipintura natin, na kung saan yun yung una nating proseso bago tayo maglalagay ng para sa dugtungan natin. Ganon din dito, halos lahat to. Okay, so ayos na. Pati rin dito. So halos lahat o cove ceiling mga kamusta. Pag ibig sabihin na cove ceiling, ito yung makikita mo, pailagayan ng strip light dito sa gilid-gilid niya. Halos lahat yan. So ito yung gustong design lang ni Sir tsaka nila Madam, na talagang cove ceiling lang, wala nang ibang disenyo. Mapa kwarto, sala, kusina, lahat yan cove ceiling lang din. So balik tayo doon sa usapin natin mga kamusta. Ano nga ba yung una nating ginagawa pagka magpipintura tayo? Kung ano yung pinaka the best way na mauuna bago tayo magpintura. So nandito tayo sa isang part dito na kung saan ginagawa yung pinakaunang pamamaraan natin. So ito yung unang gagawin natin o kaya unang pamamaraan natin ng bago tayo magmasilya, na kung saan dito may nagmamasilya, dito may naggra-grind. Ginagawa namin dyan mga kamusta, nakita nyo yung sa may part na binibideo natin, na kung saan pinapadaanan lang natin kaunti. Hindi natin to nilulubog o kaya winawala yung ulo nya. Kung mapapansin nyo yan, litaw na litaw pa rin yan. Pero hindi siya yung totally na naka-usbong mga kamusta. Kagaya neto, nakalubog yung rivets natin, pero syempre yung ulo kasi ng rivets mga kamusta, bumubukol po yan. Eto,
Napapansin nyo to? Yung ulo ng rivets kasi mga kamasta, ayan o, para siyang dome. Para siyang dome. Yung dome na tinatawag mga kamasta, yung bumukol yung bandang gitna. O kaya yung bumilog yung bandang gitna. So yun lang po yung pinapadaanan namin ng grinder. Kung saan yung grinder na yan ay yung ito, grinding disc mga kamasta, no? So yung grinding disc na yan, ginagasgas lang natin yung mga ulo ng rivets natin. So hindi natin winawala yan, hindi natin inaalis totally. Kasi pagka inalis mo yan mga kamasta, wala nang kapit yung cement board natin, kundi wala na talaga. Patay na. Kumbaga, may possibility na babagsak yan kung ganon. At the same time, dito mga kamasta, i-maintain natin yung dugtungan. Kung saan yung dugtungan natin, dapat may gap po yan. Ngayon, kung wala pong gap yan, o kaya wala yung awang niya sa gitna, ginagrind din po namin yan ng diamond cutter mga kamasta, o kaya cup wheel. So, depende sa dalawa kung ano yung gagamitin natin. At saka depende rin yan kung gaano kaliit yung gap na nilalagay nila. So dapat yan may gap tayo. Kasi ang standard na nilalagay namin dito ay 1/8 mga kamasta, na kung saan yung black screw. Saktong-sakto po yon. Minsan pagka talagang gusto namin na medyo mas matibay pa siya, nilalawangan pa namin yan. Halos nasa 1/4 na siya. So ang susunod natin gagawin dyan mga kamasta, pagkatapos mo siya mag-grind, ito papadaanan mo na ng masilya. So yan yung ginagamit natin sa joint mga kamasta. So titingnan natin mamaya kung ano yan. Ngayon kung mapapansin niyo, yung paggamit namin ng uri ng masilya na to, nilalagyan na muna namin siya ng plastic kapag pinahid mo yan. Kasi oras na hindi mo nilagyan ng plastic to, may possibility yan na babagsak. Kasi yung plastic na yan pwede mo siyang alisin after mong mamasilyan. O kaya ibig sabihin, yung after nyan matuyuan. O kaya yung natuyong-tuyo na siya. Kasi ang pagpapatuyo ng masilya na to ay aabot siya ng sabihin mo na 2 hours, o kaya naman mas maganda pa dyan yung talagang maghapon na. So dito mga kamasta, hindi lamang po yung joints yung nilalagyan natin, kung saan ito yung mga dugtungan, ito yung joints na tinatawag. Ngayon pati yung mga rivets na grenade natin, nilalagyan din natin yan lahat. Ayan yung spot na yan. So ito lalagyan din to. Halos lahat yan lalagyan mga kamasta, no? Para mas maging matibay pa siya. Kasi ang paglalagyan ng masilya mga kamasta, ito yung second part na ginagawa natin na dapat tinitingnan nyo rin kung ano yung mga pinapahiran natin. Hindi siya yung pahid lang ng pahid. Kasi meron yung talagang lumalagpas na siya pero hindi siya yung, kumbaga wala namang silbi yun. Kumbaga talagang yung, kaya nga tayo naglagay ng gap para yun lamang yung lalagyan natin mga kamasta, no? So dapat yun yung lagi nyo i-maintain. Para hindi rin tayo yung magastusan sa gagamitin ninyong masilya. Kasi yung masilya na yan mga kamasta, tingnan natin itong masilya na to. Yung masilya na yan ay yung all-purpose na A&B epoxy. Yan, nandito. Para makita ninyo. All-purpose na A&B epoxy mga kamasta. So, lagi kong pinapalabas sa video to. Yan, Pioneer Epoxy All-Purpose Structural Adhesive. So, ito yung A. Ito rin yung B. Ayan, yung B niya. So, ito yung B. Hindi pa naihalo yung A mga kamasta, no? So oras na pinahid na natin yan o kaya hinalo na natin, mag-start na yung time niya para ito ay matuyuan. So hindi naman siya agad-agad natutuyuan kasi ito, it takes time talaga para matuyuan. So matagal. Sabihin na natin yung pinakamabilis niyan yung 1 oras eh. Yung 1 oras na yun malambot pa siya. Pwede mo pa siyang i-press-press. So itong kalimitan ginagawa namin dyan, talagang hinahayaan namin siya hanggang matuyo bago natin alisin yung mga plastic. Ito yung pinapahid natin, nilalagay nating plastic doon sa may dugtungan niya. So subukan nating alisin para makita nyo na pwede nyong alisin yung mga plastic na yan kahit na matigas na ho yan. Ito. Ayan. So ibig sabihin walang dumidikit sa plastic na nilagay natin. Ito. Tingnan nyo, walang dumidikit. Walang A&B na dumidikit sa plastic. So ibig sabihin, imbes na gagamit kayo ng masking tape, kasi yung iba ginagamit nila masking tape. Kasi yung masking tape, pagkano na yung cost nun? Kahit sabihin mong 35 pesos o kaya 40 pesos yung isa, kung ilang rolyo yung gagamitin mo, magasta po yan. Kasi kung makikita nyo, ang dami mong lalagyan. Oh. Ngayon, ginagamit namin dyan, garbage plastic na po yan. Meron yung black na garbage plastic o kaya yung itong puti. So hindi po to didikit. Oo, yung garbage plastic o kaya yung roll bag na tinatawag. So yan po yung nilalagay namin. Kaya kung mapapansin nyo, may mga plastic dyan. Yan, may plastic. Ayan, plastic yun.
ganun din to. Ayan, plastic din yan. Ito pwede na rin alisin to mga to. Pero walang dumidikit yan. Walang dumidikit yan ng mga A and B na nilalagay natin. So mabisa po yan. Magandang nilalagay natin sa dugtungan. Kasi nga talagang subok na namin to. So sa mga DIYers natin, mga nag-i-start sa pagpipintura, sa larangan ng pagpipintura. At saka at the same time mga kamastas, ito yung isang bagay na para hindi ka na magkakaroon ng paulit-ulit na trabaho. So ganito yung paghahalo natin ng A&B epoxy mga kamastas. Yan. So dapat yan 50%. Pag 50% na ito, 50% na ito. Pag 1/4 na ito, 1/4 na ito. Pag 1/2, 1/2. Pag isa. So ibig sabihin, ito mga kamasta, ganun po yung haluan yan. Ngayon, dapat pantay na pantay yan. Tapos ihahalo nyo lang naman. So sabi nga, mas matimbang yung matingkad na kulay o kaya yung matatapang na klase ng kulay. So dahil yan ay puti at saka pula, ngayon syempre mangingibabaw yung pula mga kamasta, no? So dapat yan hindi kagaya ng hardener o hindi siya kagaya ng body filler mga kamasta na hinaluan mo lang siya ng maliit na hardener. So ito dapat equal mga kamasta, no? Pantay na pantay. Tsaka dapat yan, wala kayo nakikitang parang puti-puti na guhit niya. So dapat yan talagang as in pulang-pula siya. So kaya pantay na pantay yung kulay. So ayan, okay na. Kamusta, no? Naka-prepare na lahat. Ayan. So hopefully nagustuhan nyo tong video natin mga kamusta. Simpleng idea lamang para sa lahat. So hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless everyone. Bye.